Shalom, Kapiwa, Yahweh El Shua. Ang Yahweh El Shua ay isa sa pangalan ng Diyos sa Biblia na ito'y nangangahulugan, Panginoon ang aking tagapagligtas o Panginoon ang nagliligtas sa akin. Narito ang ilang mga turo. Ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas. Ang pangalang Yahweh El Shua ay nagpapakilala o nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas sa kanyang bayan mula sa panganib at kapahamakan. Ang Diyos, alam niya ang kanyang mga anak na maaaring mapahamak at kung sila ay nawawalay o humihiwalay sa Kanya. Kaya naman ang Diyos na ito ay nagpakilala na siya ang Yahweh El Shua, na ang sino man magtitiwala sa Kanya, tumawag lamang sa Panginoon at siya ay Kanyang ililigtas. Na matatagpuan natin sa Exodus 14, 13 hanggang 14. Salmo o mga awit, 107, 2 hanggang 3. Pangalawa, ang pagiging personal ng pagliligtas ng Diyos. Ang pangalan ito ay nagpapakita rin ng pagiging personal ng pagliligtas ng Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga pangangailangan. Nabanggit sa Salmo 34, talatang 17 hanggang 18 at 107, talatang 2 hanggang 3. Kung ang Panginoong Yahweh El Shua ay patuloy na nagliligtas, hindi lamang pang bayan o pang bansa, kundi maging ang pampersonal na pagliligtas. Di po ba napakabuti, napakaganda, napakabait, dakilang pagmamahal ng Yahweh El Shua na ito? Sapagat mismo ako individual, ikaw individually, ay kaya niyang iligtas. Dahil kaya kanyang unawain, mahalin, kalingain, gabayan, proteksyonan. At higit sa lahat, ang kanyang pagliligtas ay naaayon sa kanyang mga salita at pangako. Pangatlo, ang pagiging mapagmahal ng Diyos. Ang pangalang Yahweh El Shua ay nangangahulugan ito ng pagpapakita rin ng pagiging mapagmahal ng Diyos sa kanyang bayan na nagmamahal sa kanila at nagliligtas sa kanila. Dito po, malimit nating sinasabi na ang Diyos na ito ay nilalang ang tao at sa ibang paniniwala, bigla na lamang siya ay nawala na sa senaryo. Hindi po totoo. Hindi po itinuturo ng Biblia ang ganong uri ng Diyos. Maaring mga Diyos yan na pininiwala ang hindi naman totoo at Diyos na mga pagano. Ang Diyos na buhay, ang Diyos na kumakalinga, ang Diyos na very personal God, ang Diyos na higit sa lahat na umunawa at nagmamahal, hindi lamang po pangbayan, pangbansa, kundi higit sa lahat, pang-personal. Kaya naman dito, ang kanyang pagmamahal ay marapatin lamang na meron po tayong response sa Kanya. Yun po ang mga aplikasyon. Ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, kilalanin at patuloy na kilalanin ang kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na ito na nagliligtas sa kanyang bayan mula sa pamapanganib at kapahamakan. Alam niya na kung wala siya, alam din ng Diyos na ito na siya ang kakailanganin ng tao na nagtitiwala sa kanya. Kaya naman, siya mismo ang kumikilos, siya ang nagtitinik initiative na siya ay kanyang iligtas ang mga tao na nagmamahal sa kanya. Then finally, ang pangatlo, sa mga aplikasyon ay mapagiging mapagmahal sa Diyos. Dapat lamang po na tayo umiibig, nagmamahal ng lubusan. Ang pagkilala sa pagiging mapagmahal ng Diyos sa kanyang bayan at nagmamahal sa kanila at nagliligtas sa kanila. Ang ibig sabihin lang po, ituon natin ang ating buhay, ipagkaloob natin ito sa Kanya at lubusang ipagkatiwala sa Kanya. Patuloy tayong magdarasal, magpuri, at maglingkod. Patuloy tayong masigasig na maglingkod sa Diyos. Maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos, sa Kanyang bayan, sa pagkilala sa Kanyang kapangyarihan, sa pagliligtas, at pagiging personal
ng pagliligtas. Ang Diyos na si Yahweh El Shoah, kung siya'y gagawin mong tagapagligtas, mananakop, ika'y hindi mapapahamak kailanman. Kapiwa, kumusta? Si Yahweh El Shoah ba ang iyong tagapagligtas at Panginoon? Kung ganon, mamuhay kang mapayapa at maging masunurin at maging matapat, masigasig na maglingkod kay El Shoah. Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.